Hi guys, kumbawa, kamusta kayo? So bali magluluto session muna tayo, pero itong video na to ay nung nakaraang Biyernes pa nga. Wala kasi kaming pasok nun kaya niyaya ko ng mga kasama ko rito sa bahay ng mga nguha ng hamaguri. Kaya ito magluluto tayo ng buttered garlic pero hindi shrimp. Hindi ko na rin ipapaliwanag sa inyo kung paano ko ba niluto to. Panoorin nyo na lang at sundan. So bago pa tayo mag-umpisa, magpapakilala muna ako. At kung bago ko palang nanonood nito, by the way, ako nga pala si Joel, TITP dito sa Japan. Let's go! Nag-ihaw na nga rin ako kasi nga may nakuha tayong malalaki. At kung makikita nyo yung post ko, babalikan nyo yung post ko ng Biyernes, makikita nyo doon kung gaano karami yung nakuha namin hamaguri. Hindi ko na nga lang din nakuhanan yung actual na video na pagpunta namin sa dagat at pagkuha namin yan. O siya, mapunta na tayo sa tunay na topic ng video na to. Marami kasi sa mga kakilala or kaibigan ko na hindi nakaalam na napunta na pala ako ng Japan kasi palihim ko nga lang din ginawa talaga yun at hindi ko muna pinagsabi. Kasi nga mahirap talaga kapag may plano ka, 'di ba? Tapos ipinagkalat mo agad kung minsan nauudlot. Kaya yun, binigla ko na lang din yung karamihan na nagulat nga sila dito na ako sa Japan. At dahil isang taon mahigit na nga ako rito, bibigyan ko kayo ng 7 tips na kailangan nyong malaman o matutunan kapag nagtatrabaho na kayo dito sa Japan or gusto nyong makapunta rito. Hindi naman nalingid sa kaalaman ng karamihan na kailangan nga mag-aaral ng Nihongo bago ka makarating dito. At kung tatanungin nyo kung paano yung proseso, pinaghalong mahirap at madali. Nakadepende na lang din talaga sa tiyaga at sipag mo yan. At lalong-lalo na sa eagerness mong makaalis ng bansa. At isa pa, wala naman kasing instant. Lahat yan pinaghihirapan. O siya, fast forward na nga tayo at di naman ako magaling sa pagbibigay ng advice. Pero disclaimer lang, itong mga sasabihin ko based lang to sa mga experience ko at sa pag-oobserba ko sa paligid. Ako kasi yung tipo ng taong pag nagkamali, hindi ko dadamdamin. Iisipin ko kung ano ba yung pagkukulang ko. Parang pag-ibig lang kasi yan eh. Kaya ka madalas iniiwan kasi nga may pagkukulang ka. Hindi yung tinitignan mo yung pagkakamali ng iba. Minsan kasi nasa iyo talaga yung tunay na mali. Aray ko. O siya, seryoso na nga. Dito sa Japan, hindi naman kailangan maging sobrang extrovert para magustuhan ka sa trabaho. Mas mahalaga ang pagiging maaasahan, magalang at marunong makisama. Maraming Japanese ang pinahahalaga ng consistency kaysa sa pagiging madaldal o paborito. At ito yung una at pinaka-importante sa lahat, dumating ng maaga. Kahit 5 hanggang 10 minuto bago ang oras ng trabaho ay magandang impression. Ang pagiging punctual ay malaking bagay sa kultura nila. Pangalawa, batiin ang lahat sa simpleng ohayo gozaimasu or good morning. At sa karasama des, para ang pagbati sa katrabaho. Arigato gozaimasu or maraming salamat. Kahit maikli lang, malaking puntos ng palaging pagbati. Pangatlo, magpakita ng effort. Kung hindi ka alam, sabihin mo, sumimasen, moichido onegaishimasu. Pwede po bang ulitin? Yun yung translation nun. Wakarimashita or naiintindihan ko. Mas gusto nilang makita na willing kang matuto kaysa magkunwari kang alam mo yung sinasabi nila. Danas ko yan lalo na nung bago pa ako dahil hindi pa nga ako pamilyar sa trabaho at hindi ko pa ganong naiintindihan yung buong sinasabi nila. Madalas ako nagkakamali at dun nag-uumpisa yung impyerno ng buhay. Maghapon ka talaga makakatikim ng mura at sigaw. Kaya ang lesson dito, kapag hindi mo naintindihan, doon mo gagamitin yung sumimasen, moichido onegaishimasu. At pang-apat, panatiling kalmado ang ugali. Hindi karaniwan sa Japanese workplace ang malakas magsalita, magreklamo o makipagtalo sa harap ng iba. Panlima, tumulong kahit hindi inuutusan. Kapag tapos ka na sa trabaho mo, pwede kang magtanong, may maitutulong po ba ako? Nakikita nila ito bilang teamwork. At pang-anim, panatiling malinis ang workplace. Ang pagiging maayos sa gamit at paglilinis pagkatapos gamitin ay malaking bahagi ng work culture nila. At huli, pampito sa lahat, magpasalamat at huminang paumanhin agad. Kahit maliit na bagay, arigato gozaimasu or sumimasen, madalas nilang gamitin ang mga ito sa pang-araw-araw. Papunta naman tayo sa mga dapat mong iwasan kung ayaw mo magkaroon ng kaaway o hindi kasundo sa trabaho. Huwag masyadong direktahang tumanggi. Sa halip na ayoko, mas maganda, medyo mahirap po o pag-iisipan ko. Pwede mo namang sabihin sa Nihongo na Dekero kara demo yosu janai, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay marunong naman ako pero hindi ako magaling. Hindi kasi uso dito yung pataasan ng ihi tulad ng ugali nating mga Pinoy. Pangalawa, huwag kang mag-i-interrupt kapag may nagsasalita. Hintayin matapos bago magsalita. Pangatlo, huwag magyayabang. Mas gusto nila ang pagiging humble kahit magaling ka. Hayaan mo ang trabaho mo ang magsalita. Pang-apat, huwag reklamo
reklamador o magreklamo na malakas. Kung may problema, kausapin mo ng pribado ang katrabaho mo, supervisor o ang leader. Panglima, huwag maging sobrang personal agad. Hindi lahat komportableng pag-usapan ng mga bagay, lalo na kung tungkol sa sweldo, politika, relihiyon, personal na relasyon, hanggat hindi kayo close. Kasi hindi porket nasa Japan ka ay wala ng chismosa. Karamihan dito sa Japan, lalaki pa ang di mo dapat pagkatiwalaan. So yan nga yung mga bagay na dapat mong matutunan o dapat mong iwasan once na magtatrabaho ka rito sa Japan. So uulitin lang natin ulit, summary lang tayo ng konti. Paano ka magugustuhan ng mga Hapon? Hindi dahil sa pagiging nakakatawa o madaldal, kundi kung ikaw ay laging nasa tamang oras, marunong makinig, hindi reklamador, maaasahan, marunong magpasalamat, nakikipagtulungan sa team, may respeto sa lahat mula sa supervisor hanggang sa mga kasamahan. Sa huli, tandaan din na hindi pare-pareho ang lahat ng Japanese. May mga opisina na mas formal at may mga kumpanya na mas relax. Pero ang mga ugaling ito ay karaniwang positibong tinatanggap sa karamihan ng Japanese workplace. At kung may natutunan kayo, pakishare nyo tong video natin para rin makatulong sa iba. So by the way, hanggang dito na lang din. Ito ang aking agency at ang aking school. Andito na rin ang mga taong kailangan nyong hanapin para makapunta kayo dito sa Japan. Jikay made, sayonara, sostigo, sityo, arigatou gozaimashita.